tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Panawagan sa ikakasal. Si Wai Lin, na anak nila Huang Kailin at Liwan Lin, ay kakasal kay Ring Chen, na anak na Ziwei Chen at Li Mingxi. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad o tumawag sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Andrea De Leon ng Mother Butler's Guild at Nina Beatriz M. Lino para sa kanyang kaarawan. Pasasalamat nila Normita Luciano and family, Florida Tabian, Elizabeth Domingo Garces, Lovell and Erica Pintor and family, Ethel and Richard Pintor, Ofelia and Clarice Monleon, Josefina Casiedo, the Ocampo family, Mr. and Mrs. Joselito Bacacao and family, Mr. and Mrs. Ezekiel Posadas Jr. and family, Andrea De Leon, Louis Lopez, Ryan and Jean Navia, Angelito Bonus and family, Mr. and Mrs. Eddie Concepcion, Boots Lit Villar, Normita Luciano and family, Luciano family, Lydia Terrado and family, TGM, Mema Postol, Elena Backhausen, Rolando Gonzalez, Jeremia, Luciano family, Zinia de Sagun, Janina Novi, Veronica de Vera, Helen Rosita Luzendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia, Walden Ang, Zaus and Letty Candelaria, Teresita Katibog, Loretta Terenal and family, Angelina Usison at Nina Lino. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Juliette Pangco, Daycris General Merchandise and Company, Maria Cristina Diaz, Jinky Tumanda, Emelinda Mangalos, Oliver de Guzman, Diaz Siblings, Trina Ann Rojas Macaraig, Lydia Cascasan, Cherry Manzano, Dr. Felisa Casamayor, Juliette Pangco, Cristina Martinez, Nina and Miko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Baby Faye Martinez, Stephanie Arcilia, Nikki Ancha Martinez, Aherico Texon, Brother Angus and family, AJDC, Carlos Garde Jr., Iris May Katibog, Rosalina Mopas, Josefero and family, Marjorie Manalili, at Anthony Giriba. Panalangin para sa agarang pagaling nila Jasmine Sibildia Lim, Larilyn Ponteñeles, Maricel Mariano, Alma Tuazon, Rowena Calawan, Chairwoman Violeta De Sena, Ofelia Monleon, Alma Macario, Violeta Villar, Zenny Lago, Olive de Guzman, Grace Wong, Emmanuel Diaz, Rosalinda Malana, Ligaya Padilla, Erwin Ontalan, Jennifer Abalateo, Gabriel Iken Ibo, Rodolfo Dane Halili, Nick Berondo, Maluuy, Jeric Fernandez, at Hil and Digna Kalina. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Elizabeth and Agabito Dizon, Napoleon Garcia, Dr. Julianito and Lorna Mercado, Victorio Garcia Jr., Jaime Coronado, Caranava, Thomas III, Antonia, Delia Angeles, Paz, Bricho, Teodoro, Consuelo, Robinson, Teodora, Ambrosio, Maria, Edgar Luce, Jennifer, Dolores, Edgardo, Jovel, Edwina, Guillermo Galgo, Mario, Marlon, Sergio, Rose, Manuel and Angeles, Juanito, Lori, Teofila, Daislin, Elizabeth, Mario, Conrado Gintos, Senon Amada, RJ Rodolfo,
Mary, Victoria, Francisco, Rosito, Teodoro, Ted, Hermigelda, Merlinda, Eleutoria, Carmelita, Salvador, Bernardo, Maricel, Maria, Clarota, Lexina, Renato Uy, Crescencia San Jose, Arnel Magtuloy, Rolando Caminade, Reynaldo Fajardo, Carolina De Castro, Gloria Tupaz, Leonila Fortunata, Federico Jr., Rodolfo, Andresito Tacorda, Federico Sr., Mariano, Lizel Garcia, Arnulfo Inocencio, Paz and Solomon del Rosario, Remedios, Linda and Erlinda Gatchalian, Beliaciades, Osi, Daisy, Joril, Arlene, Renato, Carmencita, Dominga, Daisylin, Diesel at Arnulfo. Panalangin para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Venus, Moransil, at Angelina Usison. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanuso ng una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pambutihing panauhing pari, Reverendo Padre James Uy, OSA. Sapagkat ngayon, ika'y pinili isang bayan, isang lipid, isang Diyos
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Tampok sa Ebanghelyo ang pagtawag ni Jesus kay Simon bilang Pedro ang bato. Pinili si Pedro para maging pundasyon ng simbahan. Idalangin nating lumago ang ating pananalig kay Jesus. Isama rin natin sa ating mga panalangin ang buong simbahan, ang Santo Papa at lahat ng kaparian. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka, ipinagdaragan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Ama makapangyarihan, Panginoong Jesu Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa lumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Inilalarawan ni Isaías kung paano inihahalili ng Diyos si Eliakim kay Sobna upang mapangalagaan ang tipan. Binibigyang linaw nito ang pangangalagang ibinibigay ni Jesus sa simbahan sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkatiwala niya kay Pedro. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim, na anak ni Helcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di ko kupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di ko kupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng mga anghel. Pupurihin kitang ganap sa harap ng iyong templo.
ay uyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ng poong Diyos, mahal din niya ang mahihirap. Kumubli may kita niya, yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulan mong gawain magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Sa pagninilay ni San Pablo sa kaligtasang hatid ni Hesukristo, natuto siyang mag-alay ng panalangin at pasasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at mga pamamaraan, gaya na nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananalig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. At mahigpit niyang pinagbilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, sa linggong ito, isang tanong, actually dalawang tanong ang sinabi ni Jesus. Ito yung tungkol sa mga tao. Sino siya para sa mga tao at sino siya para sa mga alagad. So bago natin to pag-usapan o pagnilayan, tayo mismo, sino ba ang nakakakilala sa atin? Siyempre, nariyan ang ating mga magulang, ating pamilya, kaibigan. At siyempre, yung iba siguro na hindi tayo kilala o maaaring kilala tayo sa pangalan, pero hindi tayo kilala kung sino tayo. No? Minsan tayo ay napupulaan o meron silang narinig na hindi maganda, no? Para bang chismis. Ayaw natin ng ganun. Kahit na si Jesus, ayaw niya. Kaya gusto niyang malaman, no? Sa punto ng buhay ni Jesus na nakasama niya ang mga alagad at gusto niyang malaman marahil bago siya humantong, no? Doon sa pagyakap sa krus o pagkamatay sa krus, ay gusto niyang malaman kung sino ba siya para sa mga tao, ano ba ang pagkilala sa kanya, lalo ng kanyang mga alagad. Bakit mahalaga kay Jesus na merong malaman niya o tayo? Bakit natin gustong malaman kung sinong nakakakilala sa atin? Gusto natin kung kilala natin yung mga kaharap natin, diba, malaya tayong makakapagpahayag ng
salita, no? Hindi yung pag magkamali tayo ng salita, di ba? Meron na agad na marites sa paligid natin, no? Merong agad magsasabi, ay, ayan si ganyan, no? So, kaya minsan, ayaw nating magsalita o nag-iingat tayo o dapat tayong mag-ingat sa ating pagsasalita sapagkat hindi natin alam na marahil yung kaharap natin ay kaaway natin. No? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, sabihin nyo kung kaaway niya yung kaibigan. Siyempre hindi kayo magtatabi kung hindi nyo kilala. O marahil dito lang tayo sa simbahan nagkilala o kilala nyo yung katabi nyo dahil taga-parokya. No? Pero siyempre, natural, no? Kapag galit mo, hindi ka tatabi kasi baka mag-away kayo, no? Sa loob ng simbahan. So si Jesus, ang intention niya ay mahalaga sapagkat no, nais niyang malaman kung ano ba yung nasa puso ng lalo na ng kanyang mga alagad. Yung unang tanong, sino ba ako para sa kanila o sa mga tao? So sinagot no si Jesus nung alagad o mga alagad marahil kung sino-sino yung o ano yung pagkilala marahil ito'y narinig nila dun sa mga nakasama nilang tao. Unang sinabi na si Jesus daw ay si Juan Bautista, no? Na nabuhay, na mag-uli, no? Kasi pinatay si Juan Bautista o kaya si Elias na isang propeta o si Jeremias, no? Isa rin sa mga propeta at kung isa sa mga propeta si Jesus. No? Ito yung marahil na tinatawag natin na yung sabi ko kanina yung mga nakakilala sa atin pero hindi yung totoo kung sino tayo. Yung tinatawag na yung cliche o yung panandalian na pagkakilala o yung hindi malalim na pagkilala no, sa isang tao. At si Pedro lamang ang nakapagbigay kung sino si Jesus. Sinabi ni Pedro na ikaw ang Kristo, no? Ang ipinangako. So pag sinabing Kristo, 'di ba? Ito yung magbabata ng krus. Nandoon nga yung salitang sa pangalan ni Jesus ay ang paghihirap at pagkamatay ni Jesus sa krus, no? Kaya tayo naging Kristiyano dahil doon sa taglay na katangian ni Kristo. So ito yung sinasabi natin na hindi naman marahil na sa pagkilala ni Pedro, ito daw ay revelasyon o pagpapahayag ng Ama kay Pedro. Kasi mahirap unawain sa panahon na yon na kasama nila si Jesus, pero ang alam nila siya ang kanilang leader, ang kanilang Panginoon. No? Kasi sa mga grupo, tinatawag na master o leader ang isang namumuno, no? Para sa kanila marahil ito lamang si Jesus ay isang namumuno sa kanila. Pero may ipinahayag si Pedro, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. So ito yung pagpapahayag na kailangan ng sabi ko nga ay grasya o tawag nating espiritu, no, na tutulong, no, o tumutulong sa tao para ipahayag kung sino si Jesus sa atin. Ganoon din tayo. Ano bang pagkilala natin kay Jesus? Marahil sabi ko kanina, ito ay itinuro sa atin marahil ng ating mga magulang, di ba? O sa simbahan na yan, andyan si Jesus, di ba? Ang tahanan ng Diyos. Tapos yung ibang mga tao, katikista o sa sermon ng pari, sinasabi tungkol kay Jesus. O marahil nakabasa kayo ng Biblia o anumang libro, no, tungkol kay Jesus o video na tungkol kay Jesus. So pero hindi yun sapat para makilala natin si Jesus. Maaaring sabihin natin, Father,
Kristiyano po ako, Katoliko po ako, binyagan ako. Pero ang mga ito'y pagpapahayag natin na kabilang tayo ng simbahan. Pero ang tanong, kilala nyo ba si Kristo? So, iba-ibang level, no? Ang pagkilala natin kay Jesus, depende ito sa ating relasyon sa Kanya. Depende ito kung nabibigyan ba tayo ng mga blessing sa buhay natin. Kasi kilala natin si Jesus na narinig natin na siya ay nagpapagaling ng mga may sakit, karamdaman, nakakapagbuhay ng patay. No? At kung ano-ano pa yung mga himalang ginawa ni Jesus. Pero mga kapatid, ang tanong sa atin, kilala ba natin si Jesus dahil meron tayong natanggap na biyaya mula sa Kanya? O hindi natin kilala si Jesus kasi wala tayong nakukuha mula sa Diyos na mga bagay o nangyayari sa buhay nating maganda, no? Na hindi natin pinapatungkol sa Diyos. Kasi sabi ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin ay kaloob ng Diyos. E paano, Father, wala pong masaya sa buhay ko? Yan ba ay kaloob ng Diyos sa inyo? Pero tatanungin natin sarili natin, ano ba ang relasyon mo sa Diyos? Baka naman hindi ka nabibiyayaan o walang blessing sa buhay mo dahil hindi mo kilala ang Diyos. Amen? So, kakilala natin ang Diyos, masasabi mo na ang Diyos ay makapangyarihan. No? Ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? Merong kanta tayo, pag-ibig, di ba? Diyos ay pag-ibig, di ba? Pero mararamdaman natin yan kasi kumakapit tayo sa Diyos. Sabi ko nga, kung hindi tayo kumakapit sa Diyos, wala ang Diyos sa atin. Hindi na tayo magsisimba, hindi na tayo magdadasal. No? Hindi na tayo makikitungo sa ibang tao ng maganda. Bakit? Kasi ang sandigan natin ang Diyos. Pag nagsasalita tayo, di ba, ang ating isip at puso dapat daw ay makadiyos. Bakit? Kasi kung nakikita natin, no, kaya may nag-aaway kasi nagmumurahan, nagsasakitan, hindi yan ang turo ng Diyos. Amen? Kasi, di ba, minsan may mga tao na masaya, nakikita nag-aaway, no, yung mga tao sa paligid niya. Pero kung titingnan mo, ito ba ay makatao? Di ba, yung hayop nga na nakita mo nga may sakit o nasa kalye lang, yung iba kinukupkup, di ba? Ang iba naman pinapatay o pinupulutan pa, no? Pero ano ba ang kaugnayan natin sa Diyos? Yan ang tanong, no? Sino si Kristo para sa inyo? Sabi nga, ang buhay ni Kristo ay hindi madali. Kaya ang ibang tagasunod ni Kristo ay hindi na sumusunod pag nabalitaan na o nalaman na, naku, ang buhay pala ng isang Kristiyano ay madugo. Isasakripisyo mo yung buhay mo, no? Pero pag inisip natin, ano ba yung sakripisyong may gagawa natin? Kailangan ba tayo maging martir? No? Kailangan ba tayo magbuwis ng buhay? Hindi na po. May magagawa tayong mga bagay na maliliit na pwede nating sabihin tayo ay Kristiyano. Bakit? Nagsasakripisyo ako para sa aking pamilya. Amen? Kasi kung di mo sinasabing sakripisyo yan, alay mo yan sa Diyos. No? No, parang sa isip mo, hindi ka tinutulungan ng Diyos. Kasi gusto ni Jesus na yung mga taong humihingi ng tulong sa Kanya, parang tayo rin, di ba? Mas tutulungan natin yung alam natin na naghihirap, no? Na sa buhay o sa kanyang ginagawa. Kapag ang tao ay naghihirap, ganun daw ang puso ni Jesus, no? Na nasasaktan din. Lalo na kung pamilya niyo ay nasasaktan, nahihirapan. Ayaw natin to, di ba? Sasabihin ng mga magulang, kahit na ako na lang ang maghirap, kahit na ako na lang ang magkasakit, di ba? Aakuin ninyo. Si Jesus gustong gawin yan sa atin, pero gusto niyang matuto tayo, no? Na dalhin ang ating problema, dalhin ang ating mga paghihirap, kasi pinapaala sa atin na
pagkatapos ng lahat ng ito, no, tayo magkakamit ng kasiyahan. Father, naghihirap ako pero magiging masaya. Kailan po? At the end of our life. Sabi nga, sa katapusan ng lahat ng mga paghihirap natin, meron tayong matatamo na kaligayahan. Amen? Kaya, maaring tanungin ko rin sa inyo, sino ba si Kristo para sa inyo? Pero sana kung hindi malalim yung ating pagkilala sa Diyos, huwag tayong bumitaw. Patuloy pa rin tayong maniwala na si Kristo ay anak ng Diyos. Si Kristo ay ang ating tagapagligtas, ang ating Mesiyas na sinasabi na liligtas tayo sa lahat ng kapahamakan. Kasi ang mga iniisip ng isang Kristiyano, no, kahit na saan man ay hindi mangangamba sa dilim, sa bagyo, sa mga sakuna, dahil nasa Kanya ang Panginoon. Kaya lagi nating sabihin, nasa akin ang Panginoon. Sabihin nga muli natin, nasa akin ang Panginoon. Di ba? Pag sinabi mo yan, wala ka ng pangamba, wala kang takot. No? Kaya yung mga takot na naramdaman natin ngayon, lalo na ngayon sa mga naranasan natin sa buhay, huwag tayong matakot sapagkat si Kristo ang gagabay sa atin, si Kristo ang magliligtas sa atin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihabilin ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pag-ibig at pagkakaisa. Dumulog tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang simbahan. Dumalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging gabay ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono na humalili kay Pedro at sa mga apostol sa sambayan ng Kristiyano sa pamagitan ng pagtuturo at pagsasabuhay ng tamang aral at moralidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan si Kristo sa kanyang pagsisikap na labanan at iwaksi ang kapangyarihang dulot ng kamatayan at kasamaan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Maisabuhay at maipahayag nawa ng mga guro, mga katikista at mga mag-aaral ang mabuting balita at tanggapin si Kristo bilang batong saligan at haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Makatagpo nawa ng bagong sigla ang mga nawawala ng pag-asa, mga lubos na nangangailangan at mga may sakit sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, gayon din sa kalinga mula sa mga mabubuting tao. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Magningning nawa ng walang maliw ang liwanag na hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga kapatid naming yumao na
at naghihintay sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa pamagitan ni San Pedro at ng kanyang mga kahalili. Igawad mo ang mga biyayang kailangan namin upang lumago kami sa isang pananampalatayang itinuro't iniwan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon, magpaswalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman. At ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang lumanak na lahat ay mapatawad. Aming alangin sa'yo'y Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpaswalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itaas namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, Santa Monica at San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At sa tagubilin ni Kristo sa atin, manawagan tayo ng buong pananalig sa ating Amang nasa langit. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw at iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungian mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon ay magpahayag kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kaligayahan, bigay ng iyong pag-ibig na ngayon pinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni si Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. So, tinatawagan po sa harapan yung mga tatakbo para sa darating na halalan para po kayo ay ma-bless o yung mga nagbabalak pa lang na tumakbo po. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, dumudulog kami sa iyo habang papalapit ang halalang pangbarangay. Kay Kristo, binigyan mo kami ng huwaran ng isang lingkod na handang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang bayan. Pagkaloob mo kami ng dunong na makapaghalal ng mga babae at lalaking magtataguyod ng katotohanan, katarungan at pagtataas ng dignidad ng mga tao. Hiniling namin, liwanagan mo ang isip at puso ng mga kapatid namin ito na naghahangad maging barangay chairman, kagawad at sangguniang kabataan. Bigyan mo po sila ng isang pusong hinulma sa puso ng iyong anak na mga ngalaga sa aming mga barangay. Ituro mo sa kanila ang pamamaraan ng pagtingin ni Kristo sa mga tao upang mabigyan namin ng boses ang mga mahihirap, mahihina, inaabandona at mga inaapi. At panghuli, tulutan mo kami ng biyaya ng pagninilay upang matalino naming magamit ang biyaya ng paghahalal bilang pamamaraan ng pagpapahayag ng aming pagnanais para sa kapayapaan at ng aming pag-ibig para sa aming kapwa. Hiniling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, Birhen ng Solidad, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz sa San Pedro Calungsod, Ipanalangin po ninyo kami. San Miguel at sa lahat ng mga banal na anghel, Bantayan po ninyo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon ay magsiyuko kayo habang ginagawat ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng mawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungan, nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong tulutan ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon at magandang gabi sa inyong lahat.